Sa bawat empleyado na araw-araw pumapasok sa trabaho, madalas sapat lang ang sahod para sa bills, pamasahe, at pang-araw-araw na gastusin. Pero, paano kung ang 1,000 piso na maliit na puhunan ay kaya palaguin hanggang maging 100,000 piso? Ang sikreto ay nasa mindset, disiplina, at tamang diskarte. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula, kailangan mo lang ng tiyaga at consistency. Ang content na ito ay para sa mga Pilipinong handang magsimula. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag empleyado ka sa Pilipinas, madalas sapat lang ang sahod para sa bills, pamasahe, at pang-araw-araw na gastusin. Pero kung ang goal mo ay financial freedom, hindi pwedeng umasa lang sa regular na trabaho. Kailangan mong maghanap ng paraan para kumita ng extra at dito pumapasok ang side hustle. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Kahit 1,000 pesos lang, pwede mo nang simulan ang journey mo papunta sa 100,000 pesos kung tama ang mindset at diskarte. Unang hakbang ay ang tamang paglalagay ng puhunan. Kung may 1,000 piso ka, huwag mong isipin na maliit yan. Ang tanong ay saan mo ilalagay para kumita agad. Isa sa pinaka-practical ay ang online buy and sell gamit ang Facebook Marketplace. Maraming Pilipino ang bumibili ng murang items online, mula sa damit, accessories, gadgets, hanggang sa household items. Ang strategy dito ay simple. Humanap ng produkto na mabenta at siguraduhin na bawat benta ay may profit na hindi bababa sa 150 pesos. Kung makabenta ka ng 3 items sa isang araw, may 450 pesos ka agad nakita. Sa loob ng 1 linggo, pwede kang kumita ng higit 3,000 pesos. Pero hindi lang kita ang mahalaga, kailangan din ng savings habit. Kapag kumita ka, huwag mong ubusin agad. Gumawa ng daily savings habit na 100 pesos. Kung kaya mong mag-load ng 50 pesos araw-araw para sa cellphone mo, kaya mo ring mag-ipon ng 50 pesos para sa future. Ang mindset na ito ang magdadala sa iyo sa mas malaking puhunan. Sa loob ng 1 buwan, kung consistent ka sa 100 pesos daily savings, may 3,000 pesos ka na agad na naipon. Dagdagan mo pa ng kita mula sa buy and sell, pwede nang lumaki ang puhunan mo sa 5,000 pesos sa unang buwan. Ang disiplina ang susi dito. Maraming empleyado ang nagsisimula ng side hustle pero hindi nagtatagal dahil sa kakulangan ng consistency. Ang kailangan ay tiyaga at tamang mindset. Huwag mong isipin na instant ang yaman. Ang goal ay palaguin ang maliit na puhunan step by step. Kung sa unang linggo ay mababa ang benta, huwag pang hinaan ng loob. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang effort. Tandaan, ang puhunan ay hindi lang pera, kundi oras at energy na nilalagay mo sa negosyo. Relatable ito sa maraming Pilipino. Halimbawa, kung si Pedro ay nagbenta ng 3 items na may 150 pesos na profit bawat isa, kumita siya ng 450 pesos sa isang araw. Kung gagawin niya ito araw-araw, sa loob ng 30 araw, may 13,500 pesos siya. Hindi ito magic, kundi resulta ng disiplina at consistency. Bukod sa buy and sell, pwede ka ring mag-isip ng iba pang sideline para lumaki agad ang puhunan. Halimbawa, kung may talent ka sa paggawa ng design gamit ang Canva, pwede kang mag-offer ng simple layout sa mga small businesses. Kung marunong ka mag-edit ng video, pwede kang maghanap ng clients online. Ang point dito ay huwag kang mag-stick sa isang source of income. Habang maliit pa ang puhunan, kailangan mong maging creative at resourceful. Isa pang practical na step ay ang pag-track ng kita. Kahit notebook lang, isulat mo ang bawat benta, bawat gastos, at bawat ipon. Sa ganitong paraan, makikita mo kung saan lumalaki ang kita at kung saan napupunta ang pera. Maraming Pilipino ang hindi nagtatagumpay sa negosyo dahil hindi nila tinatrack ang kanilang finances.
Kung hindi mo alam kung magkano ang kinikita mo at kung saan napupunta, mahirap palaguin ang puhunan. Ang mindset shift ang pinakaimportanteng bahagi ng challenge na ito. Kung dati ay kontento ka na sa sahod bilang empleyado, ngayon ay kailangan mong isipin na kaya mong palaguin ang maliit na puhunan. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Ang kailangan mo ay disiplina, tiyaga, at consistency. Kung kaya mong mag-ipon ng 50 piso araw-araw, kaya mo ring mag-ipon ng 100 piso. Kung kaya mong magbenta ng 3 items sa isang araw, kaya mo ring magbentang 5. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa mindset. Sa huli, ang 1,000 piso ay hindi maliit kung tama ang diskarte. Ang challenge na ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbabago ng mindset ng mga empleyado. Kapag natutunan mong palaguin ang maliit na puhunan, matututo ka ring mag-handle ng mas malaking kita. At kapag consistent ka sa disiplina at tiyaga, ang 1,000 pesos ay pwedeng maging 100,000 pesos. Kung ikaw ay empleyado na naghahanap ng paraan para kumita ng extra, simulan mo na ngayon. Huwag mong hintayin na lumaki ang sahod bago ka mag-ipon o magnegosyo. Ang tamang oras ay ngayon. Ang puhunan ay 1,000 pesos. Ang mindset ay disiplina at consistency. At ang goal ay 100,000 pesos. Kung kaya mong mag-load ng 50 piso araw-araw, kaya mo ring mag-ipon ng 50 piso para sa future. Kung kaya mong magbenta ng 3 items sa isang araw, kaya mo ring palaguin ang puhunan mo. Ang sikreto ay simula sa maliit, pero may malaking pangarap. Kapag na-establish mo na ang mindset at disiplina sa maliit na puhunan, ang susunod na hakbang ay ang pagpapalago ng iyong side hustle. Dito na papasok ang mas malawak na diskarte ng mga Pinoy na talagang practical at tested. Ang goal ay hindi lang kumita ng extra, kundi palakihin ang puhunan hanggang sa maging steady source of income. Kung ang una mong sinubukan ay online buy and sell gamit ang Facebook Marketplace, pwede mo na itong i-level up. Kapag nakita mong profitable at may steady na benta, subukan mong i-expand sa Shopee, Lazada, o kahit sa mas malawak na Facebook Marketplace groups. Ang kagandahan ng mga platforms na ito ay mas marami kang maaabot na customers, hindi lang kapitbahay o kaibigan. Halimbawa, kung dati ay 10 items lang ang nabebenta mo sa isang linggo, kapag lumipat ka sa Shopee o Lazada, pwede itong maging 30 o higit pa dahil mas malaki ang audience. Bukod sa online selling, maraming micro-business ideas na swak sa maliit na puhunan. Isa na dito ang pagbebenta ng food packs. Simple lang, lugaw, turon, kakanin, o kahit pansit bihon na mabenta sa kapitbahay. Ang mga ganitong pagkain ay mababa ang puhunan pero mataas ang demand. Kung si Juan ay nagbenta ng turon sa 5 pesos, bawat isa at nakabenta ng 100 kada araw, may 500 pesos siya agad. Multiply mo yan sa 30 days, 15,000 pesos ang kita. Hindi ito malayo sa realidad dahil sa mga barangay. Laging mabenta ang turon, banana Q, at kakanin. Isa pang diskarte ay ang prepaid load at e-wallet cash-in services. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay gumagamit ng GCash, Maya, or iba pang e-wallet. Kung ikaw ay may puhunan na 1,000 piso, pwede mo itong gamitin para mag-load at mag-cash in. Ang kita dito ay maliit kada transaction, pero kung consistent at marami kang suki, lalaki rin ang kita. Ang maganda pa, hindi mo kailangan ng malaking oras para gawin ito. Kahit empleyado ka, pwede mong gawin ito sa break time o pagkatapos ng trabaho. Kung gusto mo namang mag-explore ng digital side hustles, maraming options na pwede mong subukan. Kung marunong ka sa Canva, pwede kang gumawa ng simple posters or social media graphics para sa mga small businesses. Kung may skill ka sa video editing, pwede kang maghanap ng clients online. Kung mahilig ka magturo, pwede kang mag-offer ng tutoring services sa mga estudyante. Ang kagandahan ng digital side hustles ay hindi mo kailangan ng malaking puhunan, kundi skills at oras. Ang pinaka-importanting strategy sa pagpapalago ay ang reinvestment.
huwag mong gastusin agad ang kita. Kung kumita ka ng 5,000 pesos sa isang buwan, huwag mong ubusin sa luho. I-reinvest mo ito para mas lumaki ang puhunan. Halimbawa, kung dati ay 10 items lang ang binibili mo para ibenta, dagdagan mo ito ng 20. Kung dati ay 1 kilo lang ng turon ang niluluto mo, gawing 2 kilo. Ang reinvestment ang magpapabilis ng paglago ng negosyo. Para mas maging organized, gumawa ng weekly profit tracker. Kahit notebook lang, isulat mo ang lahat ng benta, gastos, at ipon. Sa ganitong paraan, makikita mo kung saan lumalaki ang kita at kung saan napupunta ang pera. Halimbawa, kung sa isang linggo ay kumita ka ng 3,000 pesos mula sa food packs at 2,000 pesos mula sa online selling, makikita mo na mas malaki ang kita sa pagkain. Pwede mong i-adjust ang strategy at mag-focus sa mas profitable na sideline. Relatable ito sa maraming Pilipino. Kung si Juan ay kumikita ng 15,000 pesos sa turon kada buwan, isipin mo kung gaano kalaking tulong ito sa pamilya niya. Hindi lang pambayad ng bills, kundi dagdag savings at puhunan para sa mas malaking negosyo. Ang point dito ay hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Ang kailangan mo ay diskarte, tiyaga, at consistency. Sa huli, ang pagpapalago ng puhunan ay tungkol sa tamang strategy at financial discipline. Kung marunong kang mag-reinvest, mag-track ng kita, at mag-diversify ng income sources, mabilis na lalaki ang puhunan mo. Ang 1,000 pesos ay pwedeng maging 5,000, 10,000, at eventually 100,000 pesos. Ang sikreto ay huwag mong gastusin agad ang kita, kundi palaguin ito step by step. Ang diskarte ng Pinoy side hustles ay simple pero effective. Online selling, food packs, prepaid load, e-wallet services, freelancing. Lahat ng ito ay legit at tested. Ang kailangan lang ay disiplina, tiyaga, at consistency. Kung kaya mong magbenta ng turon sa 5 pesos at kumita ng 15,000 pesos sa isang buwan, kaya mo ring palaguin ang puhunan mo hanggang 100,000 pesos. Ang journey ay hindi madali, pero kung may tamang mindset at strategy, siguradong makakamit mo ang goal. Kapag na-establish mo na ang diskarte sa pagpapalago ng side hustles, ang ultimate goal ay maabot ang 100,000 pesos sa loob ng 1 taon. Hindi ito imposible kung gagamitin mo ang tamang sistema ng compound growth, diversification, at financial discipline. Ang sikreto ay hindi lang kumita, kundi ang tamang paghawak ng kita para tuloy-tuloy ang paglago. Unahin natin ang compound growth. Ang ibig sabihin nito ay i-reinvest mo ang kita buwan-buwan para mas lumaki ang puhunan. Halimbawa, kung kumita ka ng 5,000 pesos sa unang buwan, huwag mong gastusin lahat. I-reinvest mo ito para maging 10,000 pesos sa susunod na buwan. Kapag naging consistent ka, pwede itong maging 20,000 pesos at tuloy-tuloy pa hanggang sa umabot ng 100,000 pesos. Ang compound growth ay parang snowball effect. Maliit sa simula pero habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki. Kasabay ng compound growth ay ang diversification. Huwag kang umasa sa iisang source ng income. Kung ang puhunan mo ay nasa food business lang, may risk na kapag bumaba ang demand, bababa rin ang kita. Kaya kailangan mong hatiin sa 2 o 3 income streams. Halimbawa, food packs plus online selling plus freelancing. Kung bumaba ang kita sa food, may backup ka sa online selling at freelancing. Ang diversification ay nagbibigay ng stability at mas malaking chance na lumago ang puhunan. Pero kahit gaano kaganda ang diskarte, kung wala kang financial discipline, mahirap maabot ang 100,000 pesos. Isa sa pinaka-practical na paraan ay ang envelope system. Gumawa ng 4 na envelope: kita, puhunan, savings, at emergency. Ang kita ay para sa daily needs, ang puhunan ay para sa reinvestment, ang savings ay para sa future, at ang emergency ay para sa unexpected expenses.
Sa ganitong paraan, hindi mo mauubos ang kita sa luho. Iwasan din ang utang lifestyle. Maraming Pilipino ang nauubos ang kita dahil sa pagbili ng luho gamit ang utang. Kung ang goal mo ay 100,000 pesos, kailangan mong iwasan ang unnecessary loans. Huwag agad bumili ng bagong cellphone o gadget kung hindi pa kaya ng budget. Ang mindset ay delayed gratification. Maghintay hanggang maabot ang financial goal bago gumastos sa luho. Para mas makita ang progress, gumawa ng milestone tracking. Simulan sa 10,000 pesos, tapos 30,000 pesos, 50,000 pesos, hanggang 100,000 pesos. Kapag naabot mo ang bawat milestone, i-celebrate mo ng simple. Halimbawa, kung naabot mo ang 30,000 pesos, treat yourself sa isang simpleng dinner. Ang milestone tracking ay nagbibigay ng motivation at clarity sa journey mo. Relatable ito sa maraming empleyado. Halimbawa, kung kumikita ka ng 8,500 pesos average monthly mula sa side hustles, sa loob ng 12 months, 102,000 pesos na agad yan. Hindi ito magic, kundi resulta ng disiplina, tiyaga, at tamang sistema. Ang journey papunta sa 100,000 pesos ay hindi madali pero posible. Ang kailangan ay mindset ng growth, diversification ng income, at financial discipline. Kung kaya mong mag-ipon ng 50 pesos araw-araw, kaya mo ring mag-ipon ng 100 pesos. Kung kaya mong magbenta ng 3 items sa isang araw, kaya mo ring magbenta ng 5. Kung kaya mong kumita ng 5,000 piso sa isang buwan, kaya mo ring palaguin ito hanggang 100,000 piso. Sa huli, ang challenge na ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbabago ng mindset ng mga empleyado. Kapag natutunan mong palaguin ang maliit na puhunan, matututo ka ring mag-handle ng mas malaking kita. At kapag consistent ka sa disiplina at tiyaga, ang 1,000 pesos ay pwedeng maging 100,000 pesos. Ang sikreto ay smart growth, diversification, at financial discipline. Kung ikaw ay empleyado na naghahanap ng paraan para kumita ng extra, simulan mo na ngayon. Ang puhunan ay 1,000 pesos, ang mindset ay disiplina at consistency, at ang goal ay 100,000 pesos. Ang journey ay step by step. Pero kung may tamang sistema, siguradong makakamit mo ang financial freedom. Ang 1,000 pesos ay simula lang, pero ang 100,000 pesos ay resulta ng tamang diskarte at mindset. Paalala lang mga kagintong aral. Ang journey mula sa 1,000 pesos hanggang 100,000 pesos ay hindi magic trick o instant success. Ito ay proseso na nangangailangan ng tamang mindset, disiplina, at consistency. Kaya mahalagang tandaan na ang puhunan ay hindi lang pera, kundi oras, effort, at tiyaga na ilalagay mo sa bawat hakbang. Una, huwag mong isipin na maliit ang 1,000 pesos. Kung tama ang diskarte, pwede itong maging stepping stone para sa mas malaking kita. Ang sikreto ay huwag mong gastusin agad ang kinikita. I-reinvest mo ito para mas lumaki ang puhunan. Kung kumita ka ng 5,000 piso sa isang buwan, gamitin mo ito para bumili ng mas maraming produkto o palawakin ang negosyo. Ikalawa, huwag mong kalimutan ang savings habit. Kahit maliit, basta consistent, lalaki rin. Kung kaya mong mag-ipon ng 50 piso araw-araw, kaya mo ring mag-ipon ng 100 piso. Sa loob ng isang buwan, 3,000 agad ang naipon mo. Ang savings na ito ay magiging safety net at dagdag puhunan sa mga susunod na buwan. Ikatlo, iwasan ang utang lifestyle. Huwag agad bumili ng luho o gadgets kung hindi pa kaya ng budget. Ang goal ay financial freedom, hindi instant gratification. Tandaan, delayed gratification ang susi. Ika-4, mag-track ng milestones. Simulan sa 10,000 pesos tapos 30,000, 50,000 hanggang 100,000.
Ang bawat milestone ay patunay na gumagana ang sistema mo. Sa huli, ang challenge na ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbabago ng mindset. Kapag natutunan mong palaguin ang maliit na puhunan, matututo ka ring mag-handle ng mas malaking kita. Ang 1,000 pesos ay simula lang, pero ang 100,000 pesos ay resulta ng disiplina, tiyaga, at tamang sistema. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.